Wala masyadong nangyayari sa Sitio Kulambong, Barangay Datalbukay, Sarangani. Ang tanging matatanaw, mga pamilyar na eksena ng buhay kanayunan. Magsasaka ang halos lahat ng mga residente dito. Napaliligiran ang lugar ng mga puno ng niyog at paruot pa rito ang mga alagang hayop. Kapag tapos na ang trabaho, nasa lilim na ang lahat. Nagkwekwentuhan, nag-aalaga ng mga bata. Naglilibang sa musikang galing sa isang luma at debateryang radyo. Sadyang mabagal ang paglipas ng oras sa lugar. Nakagisnan ng mga residente ang simpleng pamumuhay, lalo't wala pa rin kuryente rito. Pero sa nakalipas na mga araw, mabilis ang mga pagbabago. May mga bisitang dumarating. Ang iba, bitbit ang mahabang poste gawa sa bakal. Isa-isang itinirik ang mga poste at nagladlad ng mga kawat. Habang nanonood ang mga namamanghang residente. Bukas makalawa, matapos ang mahabang paghihintay, sisindihan na ang mga ilaw rito. Nasa bayan ako ng Glan sa lalawigan ng Sarangani, kasama ang mga tauhan ng South Cotabato Electric Cooperative 2. Magandang araw. Sige po, pwede po makayo po, sandali. Sa nakaraang mga linggo, unti-unting nilalatag ng Socoteco 2 ang mga linya ng kuryente sa isang liblib na komunidad upang palawakin ang naaabot ng kanilang serbisyo. Mahirap ang biyahe. At hindi nakisama ang panahon. Pero bago tuluyang magdilim, narating din namin ang lugar. Medyo matagal ang biyahe papunta dito sa Barangay Datalbukay, Sarangani. Pinulan pa tayo. Pero dahil wala pang kuryente sa lugar na ito, papansin natin kahit wala pang alas 6 ng hapon, madilim na. At yung mga pamilya, nagtitipon-tipon na ngayon sa kanilang mga bahay para maghanda sa hapunan. Dahil umuulan pa rin, nakisilong muna ako sa bahay ni Nanay Werna. Ate, magandang gabi po. Nakikisilong lang po sandali. Anong klaseng buhay yung ganun na walang kuryente? No? Mahirap. Bakit? Sobrang hirap. Kasi yung ginagamit namin yung ano lang, yung mayroong sabuti yung gas. Yun lang. Bakit kayo hindi lumipat sa ibang lugar na mayroong kuryente? Hindi kasi yung lugar namin, sir, alagaan namin na yung lugar namin kasi lang dito kami lumaki.
Ilang piraso ng plastik at kahoy ang gamit ni Nanay Werna para gumawa ng apoy na pangluto. Hawak naman ng kanyang anak ang flashlight para tulungan ang ina. Sa kanilang kwarto, sinindihan ni Nanay Werna ang isang ilaw na singliit lamang ng ulo ng karayom para lang magkaroon ng konting liwanag. Payak lamang ang buhay ng mag-anak. Pero sa pagdating ng inaasam na kuryente sa kanilang lugar, hindi din maiwasan ni Nanay Werna ang mangarap. So excited na kayo magkaroon ng kuryente? Yes po, sir. Excited mo. Excited. Anong una niyong bibilihin na appliance? Kapag nakaroon kami ng pera, ang una namin nabibili yung ref. Ah, ref. Oo. Wow. Bakit ref? Para makainom kami yung malamig. At Ah, saka yung mga ulam namin, ilagay namin doon sa loob. Sa kabilang bahagi ng barangay, isang gasera naman ang gamit ng 13 anyos na estudyanteng si Clyden. Pinuklat niya ang kanyang kwaderno. At habang mahimbing ang tulog ng kanyang mga kaanak, nagsimula siyang mag-aral. Maliit lamang ang apoy ng gasera para makatipid sa gaas. 5 piso lang kasi ang kanilang budget kada 3 araw para rito. Sa dilim, halos hindi na mabasa ni Clyden ang mga letra. Pero determinado siyang matuto. Maagang pumasok sa school si Clyden kinabukasan kasabay ng kanyang nakababatang kapatid na si Joven. Ay, paggawa. Ini kamot yun mo. Kahit isang oras ang lakad papunta sa kanilang eskwelahan, ang magkapatid pa rin ang unang dumating dito. Like Clyden Jeans. Grade 6 na si Clyden. Kwento ng kanyang gurong si Miriam, isa siya sa pinakamasigasig sa klase. Yun nga lang, may pagkamahiyain ng bata. Si Clyden is, matalino talaga siya sa klase. Tapos, medyo may mga time lang na mahiyain siya, yung self-confident niya, medyo hindi kasi siya mahalubelo paminsan-minsan sa kanyang mga klase kasi kino-compare niya ang kanyang sarili na compare sa kanyang mga kaklase is medyo walang-wala talaga siya. bakit po sa tingin ninyo medyo kulang sa self-confidence itong si Clyden? Feeling ko yung may mga proyekto kasi kaming every subject minsan hindi niya napapasa sa tamang oras, dala na rin ang kakapusan niya tapos medyo mahiya siyang humarap sa kanyang mga kaklase kasi tingin niya sa kanyang sarili is napag-iwanan na siya. Pagkatapos ng klase, binisita ko si Clyden sa kanilang bahay. Kamusta ang mga grades mo? Mataas pa grades mo o medyo nahihirapan ka dahil sa ganitong klaseng sitwasyon? Usahay ka ng third, fourth, fifth. Kinamay mas bright sa mua kay dili man piraha ang among ginagamit ng mga suga. Ang usahay solar man ilang gamiton. Nga mo kay kuan raman gas, di kayo makita ang sakit ang mata. Ang lolo't lola ni Clyden ang nagpalaki sa kanilang magkapatid. Pero napakaliit ng kanilang kinikita sa pagsasaka. Marami sa mga bagay na binabaliwala lang natin sa ating mga tahanan,
Pangarap naman para kina Clyden. Ano bang trabaho ni Lolo at Lola? Maguna. Sa magtanong og mga lugot nun. Kamuti, saging, balanghoy, o mga gulay. Ano yung mga pangangailangan nyo na medyo nagkukulang dahil sa konti lang yung inyong pinagkukunan ng hanap buhay? Usaya mo. Ang kinahanglan kay bugas, sudan, mga asin, kamay, Konti kape. lang. Tulad ng ibang mga bata rito, simple lamang ang pangarap ni Clyden. Makapagtapos sa pag-aaral, magkaroon ng mabuting trabaho. Pero may mas malalim palang dahilan kung bakit niya gustong makaalpas sa buhay ng karukhaan. At may kinalaman ito sa nangyari sa kanyang pamilya. Asan na yung parents mo? Asan na yung magulang mo? Ang si Papa kay napriso. Si Mama po. Ano nangyari kay Mama? Naminyo siya lain. Hmm? Naminyo siya lain. Kailan nangyari yun? Tagal na? Namimiss mo mama mo? Oo. Kailan siya umalis? Naalala mo pa? Yung araw na yon? Bata po kami. Anong naalala mo sa araw na yon? Trabaho siya niya. Kaya napriso man si Papa ni trabaho siya niya. Sige siya padala sa mua niya. Dugayan niya ang padala sa mua. Ano siya nga. Magpadala mi sa sunod adlaw niya. Nana. Niya pag abot na sa isa ka adlaw. Wa na siya magpadala sa mua. Maturadunggan na lang nga. Ninyo na siya sa laing lalaki. Eh, yung papa mo, may nakakabisita ba kayo? Nagpapadala ka ba ng sulat? Oo. Kailan yung huling beses na sumulat ka sa papa mo? Isa lang po. Isang beses lang. Kailan yun? Yung pag-birthday ko. Last year lang? Ano sabi mo sa kanya? Kumusta po ko sa kanya kung ano nangyari sa kanya. Sumagot pa siya? Nakasagot pa siya? Wala. Wala. Bago magdilim, tinapos na ni Clyden ang mga dapat niyang aralin. Edukasyon ang itinuturing niyang susi para makaahon sa kahirapan. Pero kahit magsumikap, wala ring paglalagyan ng mga kabataan sa isang lugar na kulang sa mga oportunidad. Itinuturing ang Sarangani na pangatlo sa pinakamahirap na probinsya sa buong bansa. At sa 141 barangay ng lalawigan, isa pa sa mga medyo nahuhuli ang Datalbukay. Isa sa mga itinuturong dahilan ang kawalan ng kuryente sa lugar. Sa buong Pilipinas, 2.4 milyong kabahayan ang wala pa ring kuryente o tinatayang 11% ng kabuuang populasyon. Karamihan sa mga ito nasa Mindanao. Pero unti-unti na raw itong nagbabago. May bakal na... Si Edgardo Masungsong ang administrator ng National Electrification Administration o NEA.
Itinatag ang ahensya noong 1969 para tutukan ang Rural Electrification Program. Ang rural electrification is about social economic development. It's about rural development. It's about sustainable rural development. So, ito yung kahalagahan ng electrification. Kung wala kasing electrification, kung walang power, walang development. Kung meron man development, mabagal. Malaking pagbabago raw ang dulot sa isang komunidad ng pagkakaroon ng kuryente. Bukod kasi sa ilaw at mga kagamitan, papasok din ng bagong kaalaman at napapanahong impormasyon. Para po sa maraming nakatira sa lungsod na merong kuryente 24/7, medyo we take it for granted, ano? Pero ano po ba yung mga bagay na unang nangyayari sa isang komunidad kapag una silang nagkaroon ng kuryente? Normally, yung energization program, ginagawa namin papuntang gabi. Mag-iiyakan yung mga tao, pare. Halagang umiyak siya sa tuwa. Even before na magkaroon ng energization, yung mga tao na may pera, bumibili ng mga appliances, lalo na yung television. Ang ganda ng nangyayari sa bawat pamilya dahil nakikita nila kung ano yung nangyayari sa buong bansa, sa buong mundo, lalo na pag nanonood ng mga balita. Nalalaman nila kung kailan darating yung sakuna, yung bagyo. Kaya nakakapaghanda. Hindi tulad noon na walang kuryente, walang alam. Katuwang ng NEA sa layunin ng total electrification ang mga electric cooperative o EC. Non-stock at non-profit ang katangian ng mga ito. Ibig sabihin, hindi nila layong kumita sa kanilang mga consumers. Ang kanilang sinisingil, sapat lamang para mapanatili ang serbisyo. Dahil dito, madalas, pareho o mas mababa pa raw ang singil sa kuryente ng mga maliliit na EC kumpara sa malalaki at pribadong distribution company. Bakit po hindi na lang tayo mag-electric cooperative sa buong Pilipinas para mura ang serbisyo ng kuryente? Mahirap na tanong yan, ha? Malapit nang matapos ang pagkakabit ng kuryente sa sitio Kulambong. Bukas makalawa, magkakailaw na. So kinahanglan kita magkinabuhi nga doon natay obligasyon. Para paghandaan ng okasyon, isang meeting ang ipinatawag na dinaluhan ng mga sabik na residente. Kahapon na may init. Ang kaigang mo ni Puli, kanyang kadlaw ni balik na po katugnaw. May buntag. New Flappers. Okay. Minsan lamang magtipon ng ganito ang mga residente ng Datalbukay. Halos lahat ng pamilya may padalang representante. Nakabot na diri ang katong gikan sa pinakalayo nga purok ug sityo, taas ang kamot. Pinakalayo. Espesyal kasi ang okasyon. Nakakatuwang makita itong pagtitipon ng mga residente. Nakikita mo dito sa grupo may mga lumad, may mga nanay, mga tatay, mga lolo-tola na ngayon lamang makakaranas ng kuryente. Let's go for votation. Who is in favor of Ma'am Manangka? Isa sa layunin ng pagtitipon na ito ang pagbubuo ng council na kabibilangan ng mga mismong residente. I-empower natin sila. Sila po yung nagmo-monitor na sa lahat na po ng nangyayari doon sa mga linya natin, doon sa may mga, kung may filterage ba doon. Sila po yung magko-collect. Kunwari, one representative, siya na po yung bababa ng bayan para magbayad sa kanilang bill. Sa gitna ng lupon, walang imik na nakikinig ang 68 taong gulang na si Lola Carmen, isang katutubong bilaan. Isa siya sa pinakamahirap na residente sa lugar. Dito nakatirik sa gilid ng isang sapa ang munting bahay ni Lola Carmen.
Sa kanyang matandang edad, 4 na apo pa rin ang kanyang inaalagaan. Nurod lang niya sa dagong sakit lang. Paano niyo po sinusuportahan yung mga apo ninyo? Hindi, umago doon igam. Para kumita ng extra, tinuruan ni Lola Carmen ang kanyang sarili na gumawa ng banig. Mura lang daw ang benta dito. Swerte na ang maka-500 piso kada buwan. Sa lagay na yon, araw at gabi pa siyang nagtatrabaho. Paano po makakatulong sa inyo ang kuryente? Gamo sa pun kahit kurente. Bakit po kahit gabi nagtatrabaho kayo, hindi po ba mahirap magtrabaho pag madilim? Hindi, munong salo siya. Yung bladyo, yung kahabitiri. Mula anong oras kayo nagsisimula, tapos anong oras po kayo natatapos sa pagtatrabaho, sa paggawa ng banig? Nagukurang lamlo, ngayon magumukat, teman gumanam. Ang pangako ng kuryente sa komunidad na ito, hindi lamang para sa mga batang inaabot pa ang mga pangarap nila sa buhay. Para rin ito sa mga mas nakatatanda na gusto lang makaranas ng konting ginhawa. Dati na raw namigay ng solar lamp sa lugar, pero nasira din ang mga unit at hindi na napakinabangan matapos ang 1 taon. Ang bentahe ng pagkakaroon ng linya ng kuryente, maaasahan ito. Mas tipid din daw ang grid kumpara sa palagiang pagbili ng battery o gaas para sa ilaw. Pero magkaroon man ng kuryente, hindi pa rin garantisado ang pag-angat ng buhay ng mga taga rito. Kahit magtayo ka ng linya ng kuryente, kahit palibre yung house wiring, pero kailangan magbayad dahil si electric cooperative, kailangan na bayaran yung source ng kuryente. Kasi ang electric cooperative, linya lang eh. Distributor lang siya ng kuryente. Ngayon, pag bill, walang pambayad yon, puputulan mo pa rin. So, sayang pa rin yung electrification. So, kailangan i-address yung problemang poverty incidence. So sabay-sabay po dapat yung programa, hindi lamang basta nagtayo ka na ng poste ng kuryente, solve na, magkakaroon na ng development. Tama ka. Kaya kailangan may convergence yung services ng gobyerno. Hindi lang electrification, dapat siguro social services, economic services. Kahit marami pang pagsubok ang naghihintay sa kanila, masaya pa rin ang lahat sa okasyong ito. Ilang sandali na lamang, matutupad na ang isang simpleng pangarap, ang magkaroon ng kuryente. May gabi sa tanan, nagpahibalo ka nato na human na ang ato ang linya, nakunek na ang inyuhang mga kabalayan. 1, 2, Sa wakas, dumating na ang araw na inabangan ng 50 taon. Nakatayo na ang mga poste, nakalatag ang mga kawad, at naka-install ang mga switch at bumbilya. Konting hintay na lang. Para kay Clyden, hindi lamang liwanag ang handog ng proyekto. Tila binuksan din ito ang kanyang mga mata sa mga posibilidad ng buhay sa labas ng kanyang maliit na mundo. Anong nararamdaman mo? Masaya ako. Bakit ka masaya? Kaya na may kuryente, dili may mahadlok maglakaw-lakaw. Sa gabi yung madto sa mga silingan. O magpalit sa tindahan, dili na may mahadlok. Kaya na may kuryente. Ano yung mga bagay na inaabangan mo, excited ka ngayon na magkakaroon na kayo ng kuryente? TV. TV?
Bakit TV? Anong gusto mong mapanood? Gusto na ko nga para makakita ko sa mga nahitabo sa ubang lugar. Para naman kay Lola Carmen, katuparan lamang ito ng isang simpleng pangarap, ang lalong mapaghusayan ang pangangalaga sa kanyang mga apo. Excited na po ba kayo? Lahaw ko. Ano po ang plano niyong gawin pag binuksan nila dito yung ilaw? Manamlawa, naman namigam. Maayong gabi sa tanang residente sa Purok, Yambilis, Datal, Bukay, Clan, Sarangani Province. Ay balo sa tanan na ang linya sa kuryente na umanang connect sa iyong balay. May kay sa dugay nga panahon sa tagal nga panahon nga ngayon pala kami nga makasugla. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Salamat sa inyo. Ang kalipay na mo, kalipay. Anak na natay suga, mga anak. Natay suga. Ikaw na lang, Clyden. Ikaw ang mag-study, hinay-hinay lang. Ikaw. Yapta ha, isa. Excited na ka, dali dong. Dali ka dong. Tanaw ni mo, okay. Tanawa. Sige, duha mo, pwede. Ikaw, Clyden, ikaw. 1, 2, okay, 3. Ikaw, Clyden. Oh, tanaw sa diha. Oh, dong, malipay ka. Sige ka, Nay. Ikaw, Nay. Oh, tanaw rin sa sugat, Nay. Oh. Ha? Pebrero 18, 2019, alas 8 ng gabi. May kuryente na sa Datal Bukay. Magandang gabi. Mula rito sa Sarangani, ako si Ato Maraulio at ito ang Eyewitness. Tayo na sa liwanag ng buhay, iwanan na ang kahapon, may bakas na kadiliman. Buksan ng puso't isipan, damhin ang halaga ng buhay. Pakikitungo sa ating kapwa, gawin nating makulay. Humakbang na sa tamang daan, panibagong landas ay tatahakin. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.